Hello again, collective. Kamusta kilan amin? Thank you so much sa pag-aabang-abang palagi, pagsubaybay ng mga readings ko. Check na natin ano yung energy dito sa reading ninyo. Okay, dahil collective reading lang ito, of course, hindi po lahat sa inyo ay makaka-relate dito. And timeless reading nga pala ito kahit kailan naman po ito dumaan sa inyo, kung kailan man makarating sa inyo. Okay, sinasabi dito ng card mo na pag-isipan mo munang mabuti, no? Bago ka gagawa ng isang importanteng decision or move. Okay? Whether in general 'yan, whether ito regarding your career or sa pera or sa ibang bagay. Yan, pag-isipan mo munang mabuti. Maglaan ka ng oras para pag-isipan ng mabuti. So, nakikita ko dito, maaaring matatapos na yung period ng pahinga para sa inyo o baka yung iba sa inyo after ng leave, after nyong mag-take a break, mag-leave, ayun, magiging back in action na uli kayo. Yung iba sa inyo, kung nabakante kayo, natenga sa bahay, or medyo matagal kayong walang ginagawa, walang pinagkakaabalahan, or walang work, pwedeng eto na yung sign na makakabalik ka na sa pagtatrabaho, like makakahanap ka na ng opportunity or job, no? Yung iba sa inyo dito, finally makaka-recover na kayo kung hindi man naging okay yung financial ninyo or hindi man kayo naging okay lately, like hindi naging maganda yung pakiramdam. Nakita ko na pahinga lang yung kailangan ninyo eh. Actually, parang meron something dito na marirecharge na, marireplenish na. With the 9 of Cups reverse, this is something na maaaring disappointment para sa iyo. Kaya kung meron ka mang ini-expect dito na ini-expect mo na makukuha mo na to, particularly, baka hindi mo pa to makuha. That is why, alam mo yun, maaari kang ma-disappoint. No? Take note, hindi mo pa makukuha. Hindi ibig sabihin na forever hindi mo na makukuha yan. No? Ibig sabihin sa ngayon hindi pa uubra, hindi pa mangyayari yan, hindi mo pa ma-achieve, hindi mo pa makukolekta, makukumpleto, hindi pa mapapasa iyo. Or hindi pa matutupad. Okay? With the Strength card reverse, nakikita ko this is, ang feeling ko dito finally makaka-break free ka na eh. Kung ano yung mga bagay na hindi mo magawa before. Kung matagal ka nang nagtitiis, ito na yung sign na matatapos na yung pagtitiis mo, hindi ka na magpipigil, no? Or maybe meron kang something dito na bibitiwan mo na. Tapos na yung mga panahon na magtitiis ka, magpipigil ka, yan yun. So, magbe-break free ka na. Okay. So, yan yung mga general energies. At pumunta na tayo doon sa love life ninyo. Alam ko na karamihan sa inyo ay hindi mahilig sa love life, char. Ako hindi ako mahilig sa love reading. Sa totoo lang. Pero mahilig kayo sa love reading eh. Tignan lang natin kung tutugma sa inyo to, kanino kaya sa inyong energy ito.
Hindi lahat ng energy tutugma sa inyo. Maaaring may mga cards na tutugma sa inyo, pero for sure hindi lahat. Ha? By the way, kung bago kayo, please don't forget to subscribe or follow. At sa mga nakapag-subscribe, follow na, maraming salamat po. Kung gusto nyo ng private reading sa akin, dumiretso po kayo sa FB page ko. Purple Tea, nag-iisa lang yan. May check sa dulo, Meta Verified. Sa ngayon, nasa 308K followers na ako doon. Para lang hindi kayo maligaw sa peke kasi maraming gumagaya sa akin na fake. Tandaan nyo, kahit saang platform pa kayo, sa FB, sa TikTok, sa YouTube, or kahit saan, hindi po kayo if-friend request or i-add friend, hindi ko kayo i-message, i-chat. Kapag may ganun, matik, hindi ako yun, ha? And by the way, meron akong paparating na promo. Itong mga paparating na holiday, kaya tabayanan ninyo yung post ko. Ayan. Thank you rin dun sa mga palaging nagla-like, nagko-comment, nag-share, sa mga nag-avail na membership subscription. Maraming salamat po. By the way, kung meron man akong mga makitang sign sa cards, babanggitin ko. Pero hindi ibig sabihin nun na yung mga signs na babanggitin ko na nakita ko sa cards para lang yung reading na ito dun sa mga sign na yun. Hindi, ito ay para sa lahat po. So, dito ay may lumitaw na Leo. Pwede rin namang may Taurus, Scorpio, Aquarius. Okay? Alam mo, nafe-feel ko with the Ace of Wands is parang merong something dito na mali yung timing pagdating dito sa connection ninyo nitong person mo. Kasi itong card ng mga blockage, delay, parang may mga sagabal dito when it comes to timing or sa ibang bagay. Alam mo yon, parang humahad lang yung mga pangyayari, yung mga circumstances. Oo. Oo, kasi sa bottom ng deck mo you have the Fool card reversed. So, parang ang napipil ko is something na related sa pagtitake ng risk. Maaaring takot mag-take ng risk. Pwedeng yung mga babanggitin ko, it could be energy mo or energy ng person na kakonect mo. Takot na mag-try or mag-try again. Takot na mag-take ng risk sa relationship. Takot mag-commit, could be na takot magtiwala, hindi ko alam. This is something na ayaw madaliin. No? Ang napipick up kong energy dito parang chill lang, relax lang, no? Ayaw i-force, ayaw maging impulsive or ayaw madaliin yung connection. Kumbaga hinahayaan lang, no? Parang kumbaga no pressure, pwedeng no strings attached. Sabi ko nga right now, parang casual lang, no? Walang, parang hindi muna masyadong dinidibdib or sineseryoso yung connection na ito. Kasi nga meron isa dito na reluctant, hesitant, na mag-commit agad or pumasok agad or maging reckless. Ayaw gusto. Siguro may pagkasigurista tong person na to or kung sino man sa inyo, no? Ayaw neto yung
Ayaw niya munang i-force yung mga bagay-bagay. Kumbaga hinahayaan lang niya mag-unfold kung magde-develop ba ng kusa, alam mo yun. Oo, parang ano 'to, ayaw mag-commit muna, casual lang. Isa pa dear, ayaw parang wala pa sa vocabulary nitong person na 'to na magpakasal. Yes. Kaya nga 'di ba na-feel ko na yung energy niyan. So itong tao na 'to, it could be na ayaw niya siguro pa ng mga um, responsibilities, attachment, commitment. Kumbaga gusto niya siguro yung jowa-jowa lang. Siguro hindi pa siya prepared na magpatali. Yan. Oo. Siguro binavalue niya yung kanyang pagiging single or yung independence niya. Ayaw niya muna na siguro gusto niya pag magpapakasal na siya, yung talagang sigurado na, eto na talaga yon yung nakapag-enjoy na siya sa buhay, nagawa niya na yung mga gusto niyang gawin, na-achieve niya na yung mga gusto niyang ma-achieve sa buhay. Siguro ganun yung energy niyang person na yan, kung ikaw man yan or siya. Okay? So, yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong culture difference or religion. Could be na maaaring ibang lahi ito or iba yung religion, pero yung iba lang yun, no? Hindi ko sinasabing lahat kayo ganun. Kasi pwedeng magkaiba yung pananaw ninyo or magkaiba yung upbringing ninyo, yung culture ninyo, mga paniniwala nyo or religion ninyo na itong person na to, o baka foreigner yan, or pwede rin naman kalahi nating Pinoy, pero alam mo yun, iba yung upbringing niya, baka lumaki siya sa ibang bansa, or iba lang yung kinagisnan niya. So, hindi ko alam kung kakagaling lang nito sa breakup yung kung sino man sa inyo. Pero para kasing meron ditong hindi pa siya ready. Hindi pa siya ready na pumasok sa panibagong commitment. It could be na meron pa siyang ang past or ex na maaaring hindi pa siya totally healed doon, no? Kaya nga itong person na to, kumbaga hindi niya pinipigilan kung meron mga darating sa kanya, like kung may makikilala siya. Pero hindi siya makikipag-commit agad, no? Casual lang siguro. Yun yung gusto niya sa ngayon. Kasi nga hindi pa siya ready. Actually, may mga bagay na hindi matanggap or hindi pa natatanggap tong person na to. May mga bagay pa siya na hindi pa totally nalilet go. It could be na related sa past or sa ex niya. Oo. Isa pa, may mga trust issues to. Bakit? Kasi nasaktan na to eh. Niloko na to before. Siguro yung person bago sa'yo or yung, basta. Isa yun, kaya parang takot na siya na magtiwala, mag-commit, no? Hindi talaga siya magse-settle down. Hindi talaga yan magpapakasal hanggat hindi niya na-prove na talagang yun na yung the one. Kasi, naloko na to eh. Ito yung person na takot na siya uling magkamali. Kaya hindi nga siya nagmamadali. Alam mo yun? Oo. Kumbaga, ang energy nito, take it easy. No need to rush. Kung talagang tunay, ganun yung energy niya eh. Mas ano na kasi to, mas naging wise kasi nga natuto na siya ng leksyon, alam mo yun, dahil doon sa pastor, sa ex niya na niloko siya, siguro nag-cheat sa kanya. Kaya hindi niya ibibigay basta-basta yung puso niya sa kung kanino lang na clown or asshole or manloloko nang hindi niya talaga nakikilala ng matagal. Kumbaga kung hindi pa proven tested, hindi pa siya
Yan, nakikita ko rito kaya hindi pa 'to magpo-propose sa'yo, na-aalokin ka niya ng steady commitment or engagement, hindi pa. Oo, puwede siyang makipag-date sa'yo, puwedeng alam mo 'yun, kikilalanin niyo muna yung isa't isa, pero yung sasabihin mo na maggo-going steady na engagement, hindi pa. Kaya kung nag-e-expect kayo na magpo-propose na 'tong tao na 'to, aalokin ka na ng ganito, ganyan, wala pa yun sa vocabulary niya kasi nga gusto niya ring makasiguro. Ayan oh, hindi ka pa aalokin niyan, eh. Kaya yung mga iba sa inyo dito kung nagtatanong kayo, nagtataka kayo or nag-iisip, eh, kailan ba ako aalokin nito ng legit, legal, then kailan ba i-legalize like magpapakasal or engagement, wala pa akong makikitang ganyan sa vocabulary niya. Kasi nga ayaw niya magmadali. May mga blockage, diba? Yun yung sinasabi ko. It could be na, sabi ko nga kanina, parang pwedeng wrong timing yung mga bagay-bagay din sa inyo. Kaya parang hindi mabilis yung progress dito sa connection na to or relationship na to. Kasi nga kung halimbawa culture or religion yung differences ninyo, baka hindi nyo pa nase-settle yung mga ganyang differences, no? So, pwedeng ganon, yung iba sa inyo, yun yung problem, yun yung blockage. But why not? Alam mo yun, nakikita ka rin naman niya as an ideal partner. This person is attracted to you. Actually, kumbaga nakikita ka niya as husband or wife material, someone na pwede niyang mapangasawa, magkaroon ng anak. But sa ngayon lang talaga, alam mo yun, hindi pa siya ready to commit. Sabi ko nga, pwedeng hindi pa niya na-achieve yung mga gusto niyong ma-achieve. Siguro isa yun. Or gusto niya kasi maging matagal muna eh. Like, makilala niyo muna ng matagal yung isa't isa. Pero meron siyang feeling sa'yo. Meron siyang feeling sa'yo. Nakikita niya yung potential in you. Attracted din naman siya in you. Kumbaga, ideal ka rin naman para sa kanya. Sabi ko nga, husband or wife material naman yung nakikita niya sa'yo. It's just that hindi pa niya, hindi pa niya yan i-go. Hindi pa siya magko-commit pagdating sa mga ganung bagay. Kumbaga, hindi pa to the next level. Meron siyang something na hinihintay dito eh. Hindi ko alam kung naghihintay pa to ng sign or whatever. Basta, bago dumating dun sa point na talagang ma-confirm niya na masiguro niya na ikaw na talaga yun, no? So, sa tingin ko lang, it will take time pa bago niya yan, bago ma-confirm yan. O, wala pa eh. O, nakikita ko rito na parang ayaw pa nitong lumagay sa tahimik. Ayan, si Temperance card, baliktad. Yun lang talaga yung reason. Hindi dahil may diferensya sa'yo or whatever, hindi dahil tsaka ka or whatever. Sabi ko nga, meron lang talaga something dito na wrong timing. No? Ayaw niya pa kasi talagang mag-settle down. Oo. May mga bagay pa tong gustong ma-achieve sa buhay niya at isa pa yon, ayaw niya muna kasi talagang magpatali. Okay? So, pwedeng merong Taurus. Kasi gusto niya yung kumbaga na-appreciate niya yung no attachments, no strings attached. Alam mo yung currently, na-enjoy niya yung buhay niya ngayon as pagiging single. And hindi siya magsisettle doon sa tao na hanggat hindi siya nakakasiguro. Kasi nga ito na nga yung nagkaroon ng trust issues na loko na to before. Kaya parang mas, alam mo yun, okay lang na single siya. Until the time talaga na ma-feel niya na dumating na talaga yung the one para sa kanya. No? Sa ngayon masaya to, na-enjoy niya yung pagiging single. Kasi nagagawa niya yung gusto niya eh. Ayan.
Siguro may pagka-dominant itong person na 'to. Puwede rin naman siyang Aries, Leo. Sabi ko nga may strong energy ng Leo, meron ding Taurus, Libra, Pisces, or Sagittarius. So, yun yung mga signs, pero hindi ibig sabihin na para lang yan dun sa mga sign na kahit na anong sign nyo pa. Okay, so far yun yung nakikita ko sa ngayon. Thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod. Babush!